Okay, isang mapagpalang araw uli sa ating lahat, mga kapatid. Pumuli ang Kohelet Ministry na maghatid uli sa atin ng magandang balita. So, medyo na-delay po tayo. Nagkaroon po ako ng ubo, kaya hindi ako nakapag-record last meeting. So, this week, nasa episode 47 na po tayo. At ang pinag-uusapan natin yung response natin sa Diyos sa ginawa niyang pagliligtas sa atin. At napag-usapan natin, unang response natin sa kanya yung faith o yung pananampalataya. At dito sa atin, ang another response natin sa ating Panginoon ay yung pagsisisi. Kasi kasama po sa tinuturo ng Panginoon ang magsisi tayong lahat. Kaya nga dito sa ating pag-aaral, tinitingnan natin yung mga bagay na ano-ano ba yung kalooban ng Diyos para makamit natin yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan at mapapansin natin ang grace ng Panginoon ay pinagkaloob sa atin at matatanggap natin yun according to our response sa Kanya at nakita natin yung pananampalataya ang number one na kailangan natin. At yung pananampalataya na yun dapat ay yung tamang klaseng pananampalataya, yung may gawa. At nakita natin yung mga benepisyo ng mga mananalig sa ating Panginoon. Pagkakalooban tayo maging anak ng Diyos, napag-usapan natin last meeting. At higit sa lahat, patatawarin tayo sa ating kasalanan. At magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at mapapabilang sa mga pinapaging banal ng Diyos. So mahalaga po yung pananampalataya at ang resulta po nito ay napakaganda sa buhay natin. Kaya kung titingnan natin, tama ba na pananampalataya lang ang kailangan natin para tumugon doon sa salvation na ibinibigay ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng grace. So, ang sabi kasi sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa karya ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng kanyang amang nasa langit. So, ang inaalam po natin ngayon, ano ba yung kalooban ng Ama para tayo ay makapasok sa langit? So, pangalawa, after ng pananampalataya, isang kalooban din ng Ama na tayo po pala ay kinakailangan magsisi o yung mag-repent sa ating mga nagawang kasalanan. Ito po ay nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 17, verse 30. Sabi dito sa uh, matagal na hindi pinansin ng Diyos ang hindi pananalig ng tao sa Kanya, yung hindi pagpansin. Mapapansin natin dito, sabi rito, mahabang panahon na hindi pinansin ng Diyos ang hindi pagkilala sa Kanya ng tao. Ngunit ngayon, inuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi at talikuran nila ang masamang pamumuhay. So, ibig sabihin, ang Diyos pala ang nag-uutos nito sa ating kalooban pala ng Diyos ang magsisi tayo. So, sabi rito, mahabang panahon na hindi pinansin ng Diyos ang hindi pagkilala sa Kanya ng tao. So, ano yung mahabang panahon na yon? Kung titingnan natin, sa kasaysayan, sa pagitan ng Old and New Testament, almost 500 years. Kasi ang huling nakausap kasi ng Diyos si Propeta Nehemiah, it was 444 BC. So, in between, after ng pag-usap niya kay Nehemiah, so nagkaroon ng gap between Old and New Testament at kung titingnan natin, mahaba-habang panahon din, almost more than 400 years na hindi nagsalita ang Diyos. At sa hindi pagsasalita ng Diyos na yon sa sangkatauhan, hindi niya pinansin ang hindi pagkilala sa kanya ng tao. Kahit noong pa mga una, mapansin natin, yung kasalanan ng tao ay kaagad-agad ay pinapansin niya at pinadadalhan niya ng mga propeta, lalong higit itong mga Israelita. Kapag sila nagkakasala, may pinadadalang propeta ang ating Panginoon para utusan yung mga tao na manumbalik sa Kanya at magsisi. So, sa panahon natin, matagal bago
dumating ang mga ngaral, bago dumating ang panahon na muling tawagin tayo sa pagsisisi. Kaya nga kulang-kulang 500 taon, kalahating 400, more than 400 years na mapapansin natin. Pero ang sabi nga rito ay ngunit ngayon, sabi gano'n, iniuutos niya, ang sabi. Yung nag-uutos sa atin ngayon ay walang iba kundi yung Diyos na nagtimpi sa atin for so many years sa hindi natin pagkilala sa Kanya. Kaya yung utos niya na ito, sabi, ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao, sa bawat lugar. So, ibig sabihin, tayong lahat ay nire-required ng Panginoon o inuutusan niya sa bagay na ito. Hindi lamang kung nasaan tayo, kundi sa buong lugar, sa buong mundo, kahit saan lugar ka, kapag ikaw ay tao, kahit saan ka man naroon, meron siyang iniuutos sa atin. Ito yung kalooban ng Ama. Kaya nga itong Ama na tumatawag sa atin para yakagin tayo sa pagsisisi, ay muling nagsalita sa atin for so many years na hindi siya nangusap o hindi niya pinangsin o hindi niya pinalampas niya yung mga panahon na hindi natin siya ginagalang, hindi natin siya pinapansin, hindi natin siya kinikilala. So, pinalagpas yan sa mahabang panahon. Subalit ang pagkakataong ito, sabi rito ng ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon dito, ngunit iniuutos niya ngayon sa lahat ng tao at sa bawat lugar kung nasaan yung mga tao. So tayo palang lahat ay kabilang sa inaasahan ng Panginoon na sumunod sa Kanya. At ang pinagagawa niya sa atin ay magsisi at talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. So alam ng Diyos ang pamumuhay natin, wala pong nakalingid sa Kanya. Nakatago man yan sa harap ng tao, nakalihim. Alam ng Diyos lahat ang ating ginagawa. Kaya nga sa atin, yung masamang gawa natin, yung masamang pamumuhay natin, doon po tayo pinagsisisi ng ating Panginoon. At ang sabi nga, talikuran, hindi lamang pagsisisi, kundi may kasamang pagtalikod. So, mahalaga kasi yung dalawa na ito. Hindi ka pwedeng magsisi lang na hindi tatalikod. Kasi after mong pagsisihan isang bagay, babalik-balikan mo uli yan kung hindi mo tatalikuran. Pero ang malinaw dito, talagang merong totally na 180 degrees na tumalikod ka sa iyong masamang pamumuhay. Kaya nga kung tayo ay susunod at gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan, isa itong solusyon para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Yung magsisi tayo, isang hakbang ito para mapawi ng Diyos yung ating mga kasalanan. Kaya nga kung tayo ay hindi pa dumadako o hindi pa tumutugon doon sa ginawang pagliligtas ng Diyos sa atin. So isa ito sa ipinagagawa sa atin, yung mag-repent tayo, magsisi tayo, at talikuran yung ating mga kasalanan. At kung titingnan natin, may purpose ang Panginoon kung bakit tayo pinagsisisi. At ang isang nakakatakot dito, sabi nga, sa verse 31 ng Aklat ng Mga Gawa, chapter 17, sabi rito, sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan ito. Ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito na sa lahat ng muling buhay niya ang taong iyon. So kung bakit pala tayo inuutosan ng Panginoon na magsisi at tumalikod sa ating masamang pamumuhay, kasi nakatakda na po yung araw ng paghuhukom. So may petsa na, ang problema lang, hindi natin alam kung kailan at kung paano niya ito gagawin. Ang maliwanag dito na kung bakit pala tayo niyayakag ng Panginoon, dahil merong paghuhukom na tinatawag. Abutan man tayo o hindi ng paghuhukom,
Still kailangan pa rin natin magsisi, hindi natin alam baka bukas wala na tayo sa sanlibutan ito, wala na tayong chance para makapagsisi pa tayo. Kaya nga kung tayo talagang may takot at nais sumunod sa Diyos, ay kailangan natin ang sundin yung iniuutos niya ito. So ito pala ang kalooban din ng Diyos. Hindi natin pala kalooban yung hindi pala aral ng tao itong magsisi, kundi ito'y nagmumula sa Diyos. Kaya nga kung tayo tinuturuan ng Diyos ngayon, ibig sabihin lang ng Panginoon o ng ating Diyos na meron siyang goal na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi ayaw niya talaga na ang isang tao ay mamamatay sa kanyang kasalanan. Kahit nung pamanguna, lagi niya kinakausap yung kanyang chosen na people, lalo mga itong mga Israelita. Kaya nga sinabihan ng Panginoon o ng Diyos itong si Propeta Ezekiel na turuan yung mga Israelitang magsisi. Kaya nga sabi rito sa Ezekiel 33, verse 11, sabi rito, sabihin mo ang pinasasabi kong akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi natutuwa sa sino mang mamamatay sa kanyang kasamaan. Ibig ko nga siyang magbagong buhay. Sabihin mo nga magbagong buhay sila sapagkat hindi sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Imagine natin yung concern ng Panginoon. Ayaw niya pala tayong mamamatay nang taglay natin yung ating mga kasalanan. Kaya nga itong Panginoon na ito ang nagsasabi, ako si Yahweh ang Diyos na buhay. So, kung titingnan natin, ang Diyos na nag-uutos sa atin ngayon na magsisi ay yung Diyos na buhay na nakakaalam ng lahat ng bagay. At ang sabi nga rito, hindi siya nalulugod sa sinamang mamamatay sa kanilang pagkakasala, sa kanilang kasamaan. Kaya napakaganda po ng imbitasyon ng Panginoon sa atin. Hindi pa niya tayo kinukuha o hindi pa inaalaw ng Panginoon na mawala tayo dito para mamatay nang hindi nakapagsisi. Gusto niya pala tayo ay magsising lahat. Kaya nga, sa pamamagitan ng banal na kasulatan, makikita natin yung mabuting intensyon ng Diyos sa sangkatauhang nagkasala, yung namuhay sa masamang pamumuhay. Gusto niya na magsisi at tumalikod tayo sa ating kasalanan. So nakita natin na ang Diyos pala ang talagang may ibig na tayong lahat ay tumalikod sa ating kasalanan at pagsisihan natin ang bagay na ito. Kaya nga sa atin nakita natin yung kalooban pala ng Diyos itong lahat. Kaya nga nung dumating ang Panginoon dito ay hindi lamang para maghari sa sanlibutan ito, kundi tawagin din tayo sa pagsisisi. O sabi nga ng Panginoon dito, ay hindi ako naparito upang tawagin ang matuwid, kundi ang mga kasalanan upang sila ay magsisi. So, yun yung intention pala ng Panginoon din dito. Kasi ang pagliligtas, nagsisimula yan sa pananampalataya sa Panginoon. At kapag nananampalataya ka na, kaya mo na magsisi. So, nung naparito ang Panginoon, ayon kay Dr. Lucas, sabi nga rito, sa Luke chapter 5 verse 32, ang Panginoon po nagsasalita rito. Ang sabi rito, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang sila ay magsisi. So, ito yung intention ng Panginoon. Sa kanyang gagawing pagliligtas, nire-require niya yung magsisi din tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, ang intention ng Panginoon dito para sa ating mga makasalanan. Actually, walang matuwid talaga eh. Sabi sa Roma, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya nga dito, sabi ng Panginoon, hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid. Wala siyang nadatnang matuwid dito. At ang mensahe ng Panginoon para sa ating lahat na nagkakasala. So nakita natin ang intention ng Panginoon para tawagin niya tayo sa pagsisisi. Kung paano binabalaan ng
Panginoon ang mga Israelita sa pagsisisi, ganoon din tayo ngayon, kahit tayo mga hintil. Kabilang tayo sa mga tinatawag niya para tayo ay magsisi. Napakaganda ng layunin ng Panginoon. So, hindi niya tayo basta-basta i-ginajudge sa panahon na ito. So, ang ginawa niya nung dumating siya rito ay tawagin tayo mga makasalanan, upang tayo ay dumating sa panahon na makipagkasundo sa Kanya at magsisi tayo sa ating kasalanan. So, ito yung intention ng Ama at ito rin yung ginawa ng anak sa kanyang pagparito. Ipinangaral niya talaga yung pagsisisi, kaya nga sa ating kalalagayan bilang makasalanan, dapat tayo ay natutuwa dahil nga hindi inialaw ng Panginoon na mawala tayo sa sanlibutan ito na hindi tayo na pagsisi sa ating kasalanan. So, kung titingnan natin, nagpadala siya ngayon ng sugo para tawagin tayo. Kaya nga yung almost 500 years na hindi siya nagsalita, hindi lamang niya ginawang decree ito para sa lahat ng tao, kundi may pinadala pa siya para akayin tayo o tawagin tayo. So, ibig sabihin, hindi natin alam kung paano yung tamang pagsisisi. Hindi natin alam kung ano yung dahilan kung bakit tayo magsisisi. Kung titingnan natin dito, binigyan pa niya tayo ng tagapag-akay o bigay ng direksyon para tayo ay makapagsisi. At walang iba kundi yung kanyang bugtong na anak. Kaya nga nung naparito siya, ang liwanag ang intention niya, meron siyang gustong mangyari sa mga masasama, doon sa mga makasalanan. Ito yung mapalapit muli sa Diyos, mailapit sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa intention niya na magsisi tayong lahat. Kasi wala pong exempted dito. Lahat ng tao sa lahat ng lugar. Sabihin, walang excuse. Lahat tayo ay tinatawag ng Panginoon. So, ibig sabihin, walang favoritism ang Diyos. So, mahal niya tayong lahat. At sa pamamagitan ng kanyang ginawa, sa pamamagitan ng kanyang muling pagsasalita, ipinakita niya yung mabuting intention niya sa atin. So, hindi lamang ang Ama ang siyang may intention na tayo ay magsisi. Kaya nga nung dumating ang Panginoon, niliwanag niya rito. Hindi siya naparito para sa matuwid, kundi sa mga tao na nasasama upang tawagin siya sa pagsisisi. So, after ng dumating ang Panginoon, after ng kanyang baptism, nag-ministry siya, after nang siya ay dumaan sa matinding temptation, nagturo ang ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 4:17, mula noon ay nangaral si Jesus. Itinuro niyang magsisi. Tinuturo niya magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos o kaharian ng langit. So, ito yung teaching ng Panginoon. So, kung titingnan natin, yung magliligtas sa atin ay naparito upang tawagin tayo. At naparito rin siya para turuan tayo na talikuran yung ating mga kasalanan. At sinabi niyang dahilan din kung bakit. Sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So, yung maghaharing mula sa langit ang darating. Kaya nga tayo, kung tayo aabutan ng Panginoon na hindi tayo nagsisi, hindi tayo tumalikod sa ating mga kasalanan, so tayong lahat ay mapapahamak, tayong mga hindi napatawad sa kasalanan. So, ang langit ay, ang laman nito ay mga taong makasalanan din naman, pero mga nagsisi sila at napatawad sa kanilang mga kasalanan. So, yung anak mismo ang nangaral sa atin. After na siyang dumaan sa temptation, nung siya ay nag-ayo ng 40 days and 40 nights, so ito yung unang ministry niya, ito yung unang itinuro niya after na siya ay nabautismuhan at nagkaroon ng
pagdating ng Espiritu ng Diyos sa kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon ay magsisi kayo at talikuran ng inyong kasalanan. So, kalooban ng Ama, intensyon ng anak, at naparito ang anak sa atin personally sa sanlibutan para hikayatin tayo, para turuan tayo magsisi. So, bago dumating ang anak, kaya si John the Baptist ay tinuruan din, inutusan din ng Diyos na turuan ang mga Israelita bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. So, si John the Baptist ay nangaral din, sabi ng Panginoon, sabi ni Juan sa Luke 5:32, hindi sa Acts, no, sorry. So, sabi rito, Matthew 3:2, ganito ang kanyang sinasabi, magsisi kayo talikuran ng inyong kasalanan sapagkat malapit na ring dumating ang kaharian ng langit. So, si John the Baptist ang nagsasalita rito at inuutosan niyang magsisi itong mga Hudyo. At kung ano yung intention ng Panginoon, yun din ang intention ng ang kanyang propeta na si John the Baptist. At kung ano yung kung ano yung reason, sinabi rin ni John the Baptist, kung ano yung sinabi ni John the Baptist, yun din ang itinuturo ng ating Panginoon. Pareha sila, sabi nga, sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. So, darating ang paghukom, darating ang makapangyarihang nagmula sa langit. So, para bang binibigyan tayo dito ng warning ngayon. Kaya nga sa mga taong hindi tutugon sa pagsisising ito, sila ay mga mapapahamak. At ang sabi nga, kung hindi ka mapapatawad sa kasalanan, tayo ay magkakaroon ng kaparusahang walang hanggan. Kaya titingnan natin, gaano kabuti ang Ama. Unang isinugo niya si John the Baptist. And then sinugo niya yung kanyang anak. Para ipaalam lang sa atin na pag dumating yung paghahari ng Diyos, alam natin yung mga hindi tumugon sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan, ito yung mga taong magkakaroon ng kapahamakan. So, itinuro din ito ng mga apostol. At kung titingnan natin sa Gawa chapter 3 verse 19, sabi rito ng mga alagad sa mga tao, sabi rito, kaya magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong kasalanan. So, ang pagsisisi pala ay isang hakbang sa pagbabalik loob sa Diyos. So, mga taong nalayo sa Diyos, kailangan silang mabalik sapagkat ang reason pala para mapatawad sa ating kasalanan. So, binigyan ngayon ng solusyon ng Panginoon o ng Diyos ang sino man para mapatawad ang kanilang kasalanan. Ito sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtalikod at pagbalik loob sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang privilege na ito ay napakaganda sa ating mga nalayo, para sa ating mga hindi pumansin sa Diyos sa mahabang panahon. So, alam natin na minsan kabilang tayo dito, ang tagal nating hindi siya pinakikinggan, ang tagal nating hindi siya sinusunod, at minsan hindi natin siya kinikilala. Kaya nga sabi do sa mga hindi kumilala sa Diyos, ang sabi, sila ay mapapahamak at sila ay mapapawalay sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung walang hanggang kapahamakan para sa mga taong hindi kumilala sa Diyos, ito yung sasapitin ng mga taong hindi magsisisi at hindi makakapanumbalik sa ating Panginoon. So, napakabuti ng Panginoon. Ayaw niya na ang sinuman ay mapahamak. Ayaw niya na ang sinuman ay mamamatay sa ating kasamaan. Gusto ng Panginoon na tayong lahat ay makapagbalik loob sa Kanya.
ang gusto ng Panginoon tayo ay maligtas lahat. Ayon niya na ang isang kanyang nilika ayon sa kanyang larawan ay mapahamak. At alam ng Panginoon na ang mga tao ay nalayo sa kanya sa mahabang panahon. Kaya nga itong gawang solusyon na ito, napakagandang pag-aralan at kung mapapansin, napakaganda ng layunin ng Panginoon sa sangkatauhan na muli silang makabalik sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsisisi. Kaya kung meron tayong alam na gusto ng Panginoon sa atin, napakabuti pala ng nais ng Panginoon sa atin. So kung tayo ay hindi makapagsisi, ano kaya ang kahinatnan natin? Kung hindi binigay ng Diyos itong chance na ito, saan kaya tayo pupulutin? So napakaganda ng nais ng Panginoon sa atin. Hindi lamang ang anak na naparito ang nagtuturo niyan. Pati ang mga alagad nung umakyat ang Panginoon, ito rin ang itinuro niya. Kaya nga doon sa unang nagkaroon ng kaligtasan, sa Acts chapter 2, mapapansin natin doon, yung 3,000 na nabautismuhan ay nagtanong sa ating mga alagad na sabi, mga kapatid, ano yung dapat nating gawin? Sabi ni Peter doon sa Acts 2:38, pagsisihan niyo talikdan ang inyong kasalanan at magpabautismo kayo sa ngalan ni Jesus upang kayo patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. So, napakaganda ng paraan ng Diyos para tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Kasama pala ito sa kalooban niya na dapat nating gawin. Kaya sabi, pagsisihan nyo, talikdan ang inyong kasalanan. So, lagi magkasama yung pagsisisi at pagtalikod. Kaya nga mahalaga sa atin na naintindihan natin at alam natin yung proseso para tayo ay maging kabilang muli at makapanumbalik muli sa ating Panginoon. So, ang pagsisisi ay isang hakbang yan tungo sa katwiran. Isang hakbang na nagmumula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Kaya nga mga kapatid, ang tinuturo natin ngayon ay kalooban ito ng Ama. Kaya kung bibigyan natin ng magandang reason kung bakit ako magsisisi, kasi inuutos ito ng ating Panginoon sa ating lahat. Kaya nga sabi rito, nung isinugo si Apostle Paul para sa mga hintil, ang sabi rito, imulat mo ang kanilang mga mata, balik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Iligtas sila sa kapangyarihan ng Satanas at ibalik sa Diyos, at sa pamamagitan ng kanilang pagsampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang o pinapaging banal ng Diyos. Kaya nga sa ating pangangaral, ito rin yung intention natin. Kaya nga nung nangaral si Paul, napakaganda ng pinangaral niya tungkol sa nais ng Diyos. At isa ito sa magsisi. Kaya nga sabi sa verse 20, ipinangaral kong dapat silang magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. So, yung pagsisisi at pagtalikod, dapat patunayan natin sa ating mga aksyon, sa ating mga gawa. Hindi pwedeng sa salita lang tayo magsisisi at hindi natin susundin o hindi natin iiwanan yung masamang pamumuhay na yan. Kaya mga kapatid, napakabuti ng Panginoon sa atin. Ibiro mo ang intention niya. Imulat ang ating mata mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. So, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng liwanag, magkaroon tayo ng kaliwanagan sa ating buhay, at iligtas tayo sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Maibalik tayo sa Diyos. So,
yung pagsisisi ay isang magandang solusyon natin, napakagandang solusyon para tayo ay makabalik sa Diyos mula kay Satanas. So ito yung napakabuting ginawa ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo, kung hindi tayo maniniwala sa Diyos, ah, ano yung gusto mong solusyon para tayo ay makabalik sa Kanya? Gusto mo ba na ikaw din ang ipako sa krus tulad na nangyari sa ating Panginoon para mapatawad tayo sa kasalanan? O sumunod ka na lamang sa mga kalooban ng Diyos? So, ang pagsisisi, tandaan natin, ito'y kalooban ng Ama. At ito ang isa sa tugon natin sa Kanya para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, hanggang sa muli mga kapatid, dagdagan natin itong pag-aaral tungkol sa pagsisisi at hopefully next meeting makita natin kung paano magsisi at ano ba yung maging result kapag tayo ay magsisi. So, sumainyo ang pagpapala ng Panginoon muli. Sama-sama muli tayo sa susunod na episode ng ating pag-aaral. God bless po sa inyong lahat.